Paano nga po ba kung kayo ay merong mga anak na siyempre, alam naman natin mahal na mahal niyo, pero they are rebelling, they're very rebellious even though ginagawa niyo naman na lahat. May solusyon dyan kapag ang ating buhay ay ibinigay natin sa ating Panginoon. Kasi kapag ibinigay natin ang buhay natin sa Panginoon, lalo yung mga younger dyan, na mga mother, father, mayroon pa pong solusyon yan kung namumroblema kayo sa mga anak nyo. First step is within you. Hindi po manggagaling sa mga anak mo. Ikaw ang aabot sa mga anak mo na ikaw nakakakilala sa Diyos. Show it. Kung ano yung mga pagkukulang mo, i-make up mo sa mga anak mo. Try one thing. Humingi ka ng tawad. Kung pagkakasala man yung nag-overseas tayo, iniwanan natin. Hingi tayo ng apology sa mga anak natin at ipaunawa natin bakit ginawa natin yun. It depends naman po doon sa mga bata kung tatanggapin nila yon. Pero with always prayers. Kasi ang prayers po, yan ang communication natin sa Lord. Bibigyan tayo ng wisdom, courage na masabi natin yon para po magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa ating mga anak. At yung healing process po, hindi naman po overnight yun. It takes a while. But lagi mo pong ipapairalin yung pagmamahal, pangunawa. Mahalaga po yan sa isang tao na may kilalang Diyos. Kasi ang Diyos, sabi nga, He's plenty of mercy. He's very understanding. He's a lot of grace. Not to say na kayo po na hindi nyo ginagawa ang lahat, na mali ang nyo, but kailangan po makita sa atin. First, the change has to happen sa atin po. So, anong ibig sabihin niya? Develop that relationship with ang ating Panginoon. How do you develop that personal relationship? Hindi lamang sa pagsisimba po, sa pag-aaral ng mabuti ng salita, and from that pag-aaral ng mabuti ng salita, application po. Mahalaga talaga na bilang mga magulang at may mga anak na talaga mga rebelde. Ito po ang solusyon po. Proverbs 22:6. Sabi diyan, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kapag ano yung naitanim mo na sa mga bata, madadala nila yun. Pero bilang isang magulang na ang anak mo ay maituwid sa pagre-rebelde, sabi ko nga sa inyo, sa atin mo lamang gagaling yan. At saka yung sabi, yung more, may empathy ka, may understanding ka, may compassionate ka. Kasi nagde-develop din po sila Ang kanilang pagkatao, ang Diyos talaga ang nagmo-mold. Pero nagmo-mold din sila sa kanilang pangsarili. Kasi nasa maturity age na sila adulthood na Yung mga teenagers, sabi sa psychology, confused talaga yan. So mahalaga talaga ang gabay ng mga magulang. Kaya yung may mga maliliit pang bata dyan, ito po, ilagay po niyo, train up a child in the way they should go. Ang bata, hindi yan basta-basta makikinig nga sa inyo kung hindi na makita sa pamumuhay nyo. Hindi makakatulong yung bibigyan mo silang mabibigat na punishment, bibigyan mo sila ng masasamang salita. Mas lalo silang lalayas, mas lalo silang magre-rebelde. Ang ipakita natin love, understanding. Hahanapin po ninyo yung pinanggagalingan bakit yung anak ninyo nagre-rebelde.